buhay. If the person is inconsistent, hindi tapat, hindi tumutugma doon sa kanyang pananalita, sa kanyang gawa, sinungaling yan. Tandaan po natin yung tatlong yun. Pray for the Holy Spirit, ask for details, and look for consistency. Mahuhuli mo sino yung mga sinungaling doon sa mga nagsasabi ng totoo. But we should not stop there. Ano ngayon, pag nalaman mo kung sino yung sinungaling, hindi natatapos yung trabaho natin dyan. Kailangan natin gawin ay paano ba natin mapapagbago yung mga sinungaling. Kasi ang nakakatakot, pag ang isang tao palaging nagsisinungaling, nagiging katotohanan yung kanyang pagsisinungaling. When a person keeps on telling a lie, the lie is becoming the truth. At nakakatakot yan. Kaya nga, what we should do is, once we have discovered that they are lying, we should not stop there. We should help them. We should try to rehabilitate them, to transform them into persons who speak the truth and live the truth. Dahil pag tayo ay nabubuhay sa kasinungalingan, diyan po nabubuo, nagkakaroon ng bunga, nanganganak ang ibang kasalanan. There will be a snowballing effect. Nag-uumpisa sa maliit na kasalanan, pero dahil hindi natin pinutol, dahil hindi natin itinuwid, ano mangyayari? Palaki ng palaki yan. Parami ng ibang kasalanan. Remember, lying is just a doorway to other sins. Ang pagsisinungaling ay isang pintuan sa ibang mas malalang kasalanan. Kaya nga, pag nalaman na natin, pag nadiskubre na natin, agad-agad tulungan na natin yung tao, sabihin natin nagsisinungaling ka at gabayan natin siya na mabuhay ng totoo at mabuti.